Yung seat height nga pala niya ay 32.9 inches. So ito, tip nail na tayo ngayon. 14 km per liter. Grabe, no? Ayun. Kami magagalit. Oh shit! Oh shit! Noong 2015, nagsimula mag-champion ng Kawasaki sa World Superbike. At ito ay nagawa ni Jonathan Rea ng 6 consecutive times. And noong 2021, nagkaroon na ng update, major update ang ZX-10R. Marami na silang binago. So ito na ngayon yung ating 2023 ZX-10R review. So ito guys, yung mga nabago since 2021 up to present. Nagkaroon siya ng front winglet na tinatawag, pero more like ano siya, air passage. So kabilaan. Yan. Para siya sa aerodynamic, pero yung function niya, para na rin siyang winglet. Tapos sa likod, makikita natin, meron din siya dito parang semi-winglet. Subtle lang yung ginawa nila dito, very minimalist. Konti lang yung in-extend. So meron na siyang lusutan ng hangin dito. Halos kagaya siya ng sa R1 and R6. Tapos headlight niya, iba na rin ang headlight. Kung makikita nyo, para na siyang projector LED headlight dito. Dalawa for high and low beam. Bago na rin yung windscreen niya. Stock to guys, pero nakita nyo, tumaas na siya. Mas mataas siya sa dating ZX-10R, and yung side fairing niya iba na rin. Pero the rest parehas na. For example, itong side mirror, gas tank, yung frame niya same sa previous ZX-10R na generation. Pero yung engine niya 998cc, pero tumaas na siya ng 203 horsepower na ngayon from previous 200 horsepower. So 3 horsepower lang naman ang nabago, pero yung gearing niya ngayon, binawasan nila. Shorter gearing na siya. Tapos yung sprocket plus 2, dinagdagan ng konti. Kaya ngayon, more on acceleration and mid-range performance na siya. Kasi alam naman natin, ang 1000cc superbike, lahat naman yan dumudulo. Pero ngayon, mas gumanda na yung performance niya. Yung swing arm niya, humaba na rin para mas maganda yung handling. So kung makikita nyo, dito nakalagpas na yung gulong dun sa tail. Para mas magandang stability during cornering. Pagdating naman sa rider, mas aggressive na yung kanyang riding position ngayon. Front clip-on niya ay napunta sa forward, lumayo dun sa rider ng 10mm. Yung foot peg niya ay tumaas ng 5mm. Yung seat niya, medyo tumaas din. So parang pakiramdam sa kanya ngayon, para na siyang race bike feel. Nagkaroon na rin siya ng 4.3 full color TFT display. And then, ang galing ng shift light niya nandito sa gitna. So kitang-kita mo siya pagka nire-ride mo siya. Same din naman tong all-in steering damper. Ito pa rin yung dati. And syempre, merong ang riding mode. Pero wala pa rin siyang fuel gauge. Yun yung nakakapagtaka sa kanila. Talagang focus sila more on racing. And electronics niya, parehas din ng ZH2. Lahat ng control meron to. Launch control, cruise control. Dito. 6-axis IMU, cornering ABS, traction control, cornering traction control, slide control, lift control. And ito, naka-ride-by-wire technology na siya. Wala na siyang throttle cable dito. Unlike dun sa previous gen. Tapos yung preno niya naman, ito, naka-Brembo Brake Master Pump. Halos parehas to sa H2. Front brake calipers niya naman. So, naka-Brembo calipers na siya. And then, itong bike na to, 2023 KRT. Makita nyo yung decals niya, inspired dun sa race bike nila sa World Superbike. May accessories na siya kahit pa paano. Evotech lever guard, Evotech frame slider, GB Racing engine guard, radiator guard, and oil cooler guard. And dito sa latest generation, nilagyan na nila ng oil cooler. So, makita nyo rito. Dito muna yung radiator sa taas, tapos dito sa baba yung oil cooler. Kaya halos same na siya sa mga R1, sa mga Fireblade, sa mga S1000 double. Lahat sila meron na silang oil cooler. For better cooling, kasi alam niyo naman sa taas ng horsepower, kailangan mapalamig mo yung makina para iwas overheat. Yung tank pad niya, same din sa previous generation. Ang maganda sa Kawasaki, libre yung tank pad. Imagine, ganda, libre yan. Sa ibang mga manufacturer, bibili ka pa eh. Sa kanila, lagi nang naka-tank pad. Pero sa H2, di ko alam bakit wala nito. So yung puan, same din yung shape nito. So applicable yung mga previous generation na 10R or sa 6R. Kasya rito kung gusto nyo bumili ng single seat cowl. Pasok pa rin dito yan. So ngayon, pakita ko naman sa inyo yung seat height. Yung seat height nga pala niya ay 32.9 inches. So ito, tumaas talaga siya compared sa previous na 10R. Pansin ko talaga yung pagtaas niya. So ngayon, ito tayo.
Ayan, tip nail na tayo ngayon. Dati tip toe lang tayo, ngayon tip nail na. So yung height natin is almost 5'5". Tating ko sa foot peg niya, para na rin siya naka-reset kasi 5mm na tinaas yung kanyang foot peg. Ang kagandahan niyan, hindi mo na kailangan bumili ng reset. Aggressive na yung riding position niya. Mas maganda yung cornering. Pero depende pa rin sa'yo, kung talagang gusto mo mas aggressive, syempre bilang mo siya ng reset. Pag nakahawak tayo, ganyan ang body positioning niyan. So ramdam ko talaga na aggressive na siya ngayon, lumayo na yung clip-on niya by 10mm. So racing na talaga siya. Yan, so ganyan ang itsura. Pero yung weight niya, manageable naman, 206 kilos lang. Pero mas mabigat ng konti ito sa R1. Konti lang, halos di sila nagkakalayo. Tapos syempre, sa soundcheck na natin siya. Oh, grabe. And ngayon, demo ko naman sa inyo kung paano paganahin yung launch control. So, unang-una, kailangan hold mo lang tong up button ng mode. And then yung select, sabay. Ayan, kaya lang di nakabukas yung makina. Ayan. Tapos, first gear, clutch. Sadya tayo nga. Ayun. Kami magagalit. So sabi guys, yung sprocket nito at yung gearing niya ay naka-focus. May bomba daw. Naka-focus towards acceleration. Mas maganda yung low end torque niya ngayon, unlike dati. You know? Dahil sa gearing niya, so buhay na buhay nga yung kanyang arangkada. So mas perfect na to ngayon sa stop and go and city riding kasi ang ganda guys na acceleration niya. Lalo pag naka sport mode, ayan, konting biga ko lang, sumisibat na kaagad. So kung titingnan mo siya, tsaka kung nakasakay ka sa kanya, parang ang laki niyang motor. Pero ayun, pag umaandar na siya, ang ganda ng handling guys. Masasabi ko talaga na isa to sa pinaka masarap gamitin na sport bike. So dati wala to sa top 5 ko, ngayon pasok na sa top 5. Yan, sobrang smooth niya gamitin, hindi naman siya mabigat. Syempre mabigat pa rin talaga yung H2 kung i-compare mo dito. Seat height niya manageable, no? Mas mataas lang siya ng konti sa ZX6R. So very good yun para sa mga hindi pinagpala ng height. Way lower than an R1 and R1M. So ito gagawin natin, traffic test muna tayo kung kumusta ba siya singit-singit sa traffic. Dahil nga sa kanyang changes sa gearing na update na, mas maganda yung arangkada niya ngayon, shorter gearing. So meaning nun, mas masarap siya gamitin sa traffic, stop and go. Ang lakas sobra nung kanyang lower gears, like first and second, lakas. Kahit nga third gear, usable. Unlike sa Fireblade, pag naka third gear ka, medyo bubuelo pa siya eh. Ito, third gear at 4,000 RPM, bigaan natin. Ayun o, meron na siya, may power. Siyempre naka quick shifter with auto blip, yun ang kagandahan yun sa mga flagship super bikes. Naka ride by wire throttle. And yun, iwas tayo sa Katipunan dahil napaka-traffic dyan. Hindi tayo dumaan. Tayo natin dito, wala masyadong traffic dito eh. Ay. So i-compare mo naman sa R1 and Fireblade, mas manageable yung pagka-aggressive nito. Mas hindi siya sub-sub compare mo sa dalawang yon. So yun na nga, halos lahat naman ng Kawasaki bikes, no,
Halos lahat ng ginawa nila panalo. Talagang yung ergonomics niya, yung menu niya, napakadaling gamitin lahat. And pare-parehas halos ng menu. So hindi ka mahihirapan gamitin. Puro user-friendly lahat, from the menu, electronics, ergonomics, handling, power. Syempre yung power nito hindi ganun ka-friendly. Dahil nga syempre 1000cc, 200 horsepower, tas mas mabigat. Pero yun lang, sanayan lang. Yun ang disadvantage, no? Pagka naka superbike, kulang yung liko, nabitin tayo dun. And so yun lang naman. Pwede mo tong pang araw-araw, pwede ba pang everyday, pang daily? Pwede, pero syempre unang-una malakas sa gulong, pangalawa malakas sa gas. Kung mag-chill ride ka lang naman, sabihin mo pag chill ride mas matipid sa gulong at sa gas, malakas pa rin. Pero makakatipid ka pag nag-chill ride. Pero bakit ka pa nag 1,000 kung mag-chill ride ka lang pala? Diba? Parang walang sense. Masayang lang. So mag-chill ride ka lang, mag-ano ka na lang, ZX4R. Diba? Or ZX6R. Malayo naman, mas malaki difference sa presyo. Diba? ZX6R 300,000 din ang difference. Almost 300. Pero sabi nga, kanya-kanyang trip yan Gamit tayo ng calculator. Total distance travel is 121.8 divided by 8.68 liters for a total of 14 km per liter. Grabe, no? So yun po ang konsumo ni ZX10R 2023, 14 km per liter. Pwede mag-testing dito So yun, testingin natin dito. Yan. Okay, LCM on. So ayun, napakasarap gamitin talaga nitong ZX10R. Isa sa mga best superbike na na-testing ko. Ganda ng suspension, comfortable, smooth yung makina, hindi siya ma-vibrate. Magaan din naman siya. Hindi siya ganun kalakas sa gas. Although parang same lang siya sa ZX6R. Imagine same sila ng gas consumption ng ZX6R. So almost 600cc sport bike inline 4 yung kanyang konsumo. Wala ka nang hanapin, lahat ng electronics, may cruise control. So isa sa mga complete packages na sport bike na meron ngayon sa market. And lamang to sa ibang sport bike kasi meron siyang cruise control. So yun yung wala yung ibang manufacturer. Sa transmission, napakaganda ng shifter, daling sungkitin, lambot. Sa price niya na ngayon, price niya is almost 1M. Parang 998,000 yata to ngayon. Para sa akin, sulit kasi nandito na nang hahanapin mo sa isang sport bike. So it depends na lang kung okay sa kayo. Sa yung looks niya, sa ngayon parang nag-grow na siya sa akin. So para sa akin, this is one of the best. So probably top 10 super bike